सिले सिले यार लड़कियां मिले 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 मिले. Alright, welcome back mga kabayan dito po sa ating munting YouTube channel ng Nods TV 51. Binabati ko po kayo ng good afternoon, Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre hindi po natin nakakalimutan batiin ang ating pong mga kabayan na OFW na nagtatrabaho po para sa kanilang pamilya. Diyan nga po sa ibayong dagat. Lagi po kayo mag-iingat mga kababayan at mga mahal na kapatid. Pag-usapan po natin mga kababayan, ito pong si Amy Marcos. Na talagang ito pong si Amy Marcos, talagang wala na po talagang ginawa ito, kundi gusto niya talaga na pabagsakin ang gobyerno ng kanyang kapatid na si PBBM. Di natin alam kung anong pinakain sa kanya ng mga Duterte. O hindi natin alam kung bakit inggit na inggit siya kay PBBM. Ano mga kabayan? Pero bago po natin panoorin ang video pong ito, hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo. At huwag niyo pong kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video dito lang po sa Nods TV 51. At i-follow nyo rin po ang ating pong Facebook page at ang ating pong TikTok mga kababayan. Ito po, panoorin po natin. Ito pong pahayag na naman ni Amy Marcos mga kababayan. Kung saan nga ay muli na naman niyang binalikan. Kung saan nga po hindi po ba sinabi niya nung nagkaroon ng rally noong September noong 2025 na nagkaroon ng rally ay ang INC at kung saan nga po siya po ay nagsalita at sinabi niya roon na ito pong kanyang kapatid na si PBBM ay gumagamit ng droga mga kababayan. Muli na naman po niyang inulit ito mga kababayan. Panoorin po natin. Pinalagaan ni Dali lang. Samantala muling binalikan ni Senator Marcos ang akusasyong gumagamit ng iligal na droga ang Pangulo. Pero itinanggi niya parte ito ng ambisyong tumakbo sa 2028 national election. wala sa akin 2028 eh. I survived 2025. Malaking bagay na yun. Talagang I was never so happy to land at the bottom of the list. Basta, pasok ako. So, tuwan-tuwa na ako noon at given the surveys, I think it's absurd to think that anyone will vote for a Marcos in the near future. Why I did that had nothing to do with 2028. Firstly, my concern as the manang, the older sister, a drug addiction is a very, very serious affliction and a long-standing one can erode all kinds of faculties. So it's most important that we get over it. National security issue na kapag napakataas na opisyal ang may tama, nakaka-nervous na. Kaya obligado na rin ako bilang Pilipino, bilang senador na magsalita. Kung may kinalaman... O yan, sabi niya mga kabayan. National security daw po pagka ang mataas na opisyal o ang pinuno ay gumagamit daw ng droga. Yun ang sabi ni Amy Marcos. Pero yung sinasabi niya, wala naman siyang pruweba mga kabayan. Wala siyang ebidensya na ipinakita na si PBBM ay gumagamit ng droga. Pinagpipilitin niya yan. Bakit nung panahon ni Digong, ito tanong natin kay Amy Marcos, bakit yung panahon ni Digong, siya na mismo ang umamin na siya ay gumagamit ng droga? Bakit hindi mo kinulaut? Anong nangyari sa'yo? Yung katawan, yung tao na yon, yung may-ari ng katawan, siya na mismo ang umamin na gumagamit siya ng droga. Itong si Digong. Hindi ba national security na rin yan? Dahil siya mismo? O bakit hindi mo kinulaut? Anong dahilan? Sagutin mo yan, Amy Marcos. Sige, yung paratang mo kay PBBM, puro haka-haka nyo lang. Kagagawan nyo lang. Pero wala kayong pinapakitang ebidensya. Wala kayong pruweba.
Pero si Duterte na umami na, ayan ang matibay na ebidensya. Yan ang matibay na pruweba na yung Pangulo nating nakaraan noon na si Duterte ay gumagamit ng droga. Pero bakit hindi mo kinull out? Oh. Ano dahilan? Di po ba, mga kabayan? O ito po, mismong pag-amin ni Duterte, mga kabayan. Kung Gamit ang mga kawayan ito. ito yung pag-amin ni Duterte na siya po ay gumagamit ng marijuana. Dito tayo. Pag inom nyo Ay, ito. ng fentanyl, sabi ng mga doktor. Dito muna tayo. Dito. Yung gumagamit siya ng marijuana muna, mga kabayan. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising sa ibang... Yan. Hindi ko ba? Kita mo, inamin niya mismo, ha? Ayan, ang dami niyang karap, ha? Hindi ko alam kung sa Malacanang pa yan. Malacanang press pa ata yan, ang daming nanood. Inamin niya mismo doon sa harapan ng maraming tao na siya ay nagmamariwana. Kaya dito natin makikita, mga kababayan, na itong pinagagawa ni Amy Marcos, kumbaga sa kung mayroon siyang batas na pinatutupad, si Amy Marcos, abay double standard po ang kanyang batas na pinatutupad, mga kababayan. Pagka mga kalyado niya o yung kinakampihan niya, ang gumagamit ng droga, ayos lang, walang problema dyan. Hindi niya sisitahin. Pero pagka yung isang politiko o kalaban nila, kahit kapatid niya, sisitahin niya yan. Kahit na wala namang pruweba, ipangangalandakan niya na gumagamit ng droga yung kanyang kapatid kahit wala naman siyang matibay na pruweba. Ito, may pruweba. Si Duterte na mismo umamin. Di po ba, mga kabayan? Siya na mismo umamin. Ulitin natin. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising sa ibang di na kaya. Yan nagmamariwana siya para daw magising. Di ba? Hindi lang yan. Ito naman, panoorin natin yung paggamit niya na siya ay gumagamit ng fentanyl. Ito, mga kabayan. Panoorin naman natin yung paggamit niya kung paano siya gumagamit ng fentanyl. Yung pag-inom nyo ng fentanyl, sabi ng mga doktor, overdose na yung pag-inom ninyo. Correct. At nakaka-addict na nga raw. At Correct. kayo raw ang #1 drug addict. Correct. Nilagay ko lahat. Maganda ang feeling. Para kang nasa... I have never been to paradise. But I've been there. Mapriso ka. Di ba? Parang paradise. Inabuso niya ang paggamit ng fentanyl. Pagka nakatira daw siya ng fentanyl, para siyang nasa heaven, para siyang nasa paradise. Di ba? Para daw siyang nasa paradise. Yan ang katutunayan na mayroon nga tayong adik na presidente. Tama sinabi ni Digong mayroon tayong adik na presidente pero hindi si PBBM yun. Siya yun. Sarili niya pala ang tinutukoy niya, mga kababayan. Di ba? Sarili niya ang tinutukoy niya pala doon. Mayroon tayong adik na presidente. Siya yun. Si Digong. Pero mo, ang dami niyang ginagamit na nagmamariwana na. Nagpipintanil pa. Inamin niya yan. Anong ginawa mo, Amy? Bakit hindi mo ngayon siya kinull out? Kaya itong si Amy, ibang klase yung nito.
Mas pinaniniwalaan niya yung chismis kaysa doon sa hindi chismis. Mas pinaniniwalaan niya yung walang pruweba kaysa doon sa may pruweba na. O hindi po ba? O yung bintang nila kay PBB, wala naman silang pruweba. Pero ito kay Digong, ayan o. Hindi ba malinaw na malinaw? Interview pa yan. O kaya, nako Aime, ito ko si Aime. Nako. Kaya pala isinusuka ka na ng mga Pilipino. O kaya dapat lang na huwag ka nang tumakbo. Mag-ambisyon ka pang tumakbong Vice President sa 2028. Sinasabi niya wala daw siyang pero kung kukunin siyang Vice President ni Sara Duterte, mabilis pa sa alas 4 ang pagpayag niyan. Ngayon sinasabi niya. Pero hindi naman nanalo to mga kabayan. Itong si Amy Marcos. Nakakahiya ito si Amy Marcos. Kumbaga sa wala kang kwentang kapatid. Kaya nga sinasabi nila hindi ka daw tunay na anak ni Ferdinand Marcos Sr. Ganun man, kung totoo man yung chismis na yun na hindi ka tunay na anak ni Ferdinand Marcos Sr., hindi ba dapat ka pa rin magpasalamat sa mga Marcos? Dahil sa kanila, binihisang kanila, pinag-aaral ka. O ngayon, may mataas ka pang posisyon sa gobyerno. O hindi ba dapat nagpasalamat ka? Hindi ba dapat bilang pagtanaw ng utang na loob mahalin mo yung mga kinakapatid mo? Lalo na't ikaw yung panganay? Hindi po ba mga kabayan? Bagamat alam mong ampun ka lang? Kung totoo yung chismis na yan, mas lalo na kung tunay ka naman na anak, hindi ba dapat mas lalo mong ipakita ang pagmamahal mo, ang pagsuporta mo sa iyong kapatid bilang panganay? Pero hindi, baliktad Katulong mo pa yung mga taong gustong pabagsakin yung kapatid mo. Ay, anong klaseng kapatid ka naman? Hindi po ba mga kabayan? Tuwan-tuwa pa siya pag nakikita niya si PBBM na maraming bumabatikos. Tuwan-tuwa pa si Amy Marcos. Kapag yung kapatid niya binabanatan ng kaliwat kanan at kasama pa siya sa gustong magpabagsak. Suportado niya pa. Saan ka ba naman? Saan ka ba naman nakakita ng ganyang kapatid mga kabayan? Mga kabayan, hanggang dito lang po muna tayo. Ito po ang Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka.